Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay June 11, 2025, Miyerkules. At ngayon ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Bernabe, Apostol. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 3, verses 4 to 11. Mga kapatid, ang aming pagtitiwalang ito sa Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahang gawin ito, ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. Niloob niyang kami maging lingkod ng bagong tipan, tipang hindi nababatay sa kautosang natititik kundi sa Espiritu. Sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan, ngunit ang Espiritu'y nagbibigay buhay. Nang ibigay ang alituntunin ng paglilingkod na nakatitik sa tinapyas na bato, kalakip na nahayag ang kaningningan ng Diyos. Ano pat hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises, bagamat ang kaningningan ito'y lumipas. Kung ang paglilingkod na batay sa kautosang nakatitik na nagdala ng kamatayan ay dumating na may kalakip na kaningningan, gaano pa kaya ang paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung may kaningningan ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol na kamatayan, lalo pang maningning ang paglilingkod na ang dulot ay pagpapawalang sala. Dahil dito masasabi natin na ang dating ningning ay wala na sapagkat nahalinhan ng lalo pang maningning. Kung may kaningningan ang lumilipas, higit ang kaningningang noong nananatili magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay ating ginugunita ang isa sa mga apostol, si San Bernabe, na naging haligi at pundasyon din ng ating pong pananampalataya, ng ating pong simbahan. Kung saan pinapaalala din dito yung kahalagahan ng pagsasapuso natin ng mga kautusan. At ang kautosang ito ang tinatawag din natin mga batas na alituntunin na dapat sundin ng bawat isa. Pero siguro po maganda rin na tingnan na hindi lang basta dapat alam natin, kaya nga sinasabi yung tapyas na bato, ito yung mga kautusan at alituntunin na binigay pa nung panahon pa ni Moises. Pero yun nga lang, sa paglipas ng panahon, ngayon ay talagang limot na ng maraming tao, hindi na nila malaman, o pag pinag-recite mo ano ang 10 utos, hindi nila agad-agad itong mabibigkas. So, kung hindi mo ito alam sa iyong kaisipan, mas lalong hindi mo ito maisa sa puso. Kaya nga, binibigyan din dito na higit na mahalaga na maisa puso natin. Hindi man natin memorize, pero dapat yung diwa ng kautusan ay nasa puso natin dahil ito ang tunay na magliligtas sa atin. So, hindi yung memorize lang natin ang batas, kundi yung isinasa puso natin ito at nauunawaan din natin. Sa ngayon, sa nangyayari sa atin pong bansa, talagang nagkakaroon tayo ng problema dahil sa hindi nila pag-unawa sa nilalaman ng ating pong mga batas, yung ating konstitusyon. Nalilito ang marami at mismo ang mga mambabatas natin na inaasahan nating mas nakakaunawa ay sila mismo hindi makaintindi. Sila mismo hindi magkaunawaan sa kung anong lengguwahe at kung anong kahulugan ng bawat titik, ng bawat salita sa ating konstitusyon. Kaya ito yung nangyayari sa atin. So, ganun din, lalong-lalo na kapag hindi natin lubusang inuunawa ang mga kautosang ibinigay ng Diyos sa atin, gagawa talaga tayo ng sarili natin mga interpretasyon base sa
kung paano ito aayon sa mga personal natin na kumbaga hangarin, no? Yung bang ini-adjust natin lagi ito sa kung paano ito mas magkakaroon ng pakinabang sa atin. Kaya nawa, no, patuloy nating unawain. Siyempre magsisimula sa kaalaman, at dito papasok na rin yung pag-unawa sa mga alituntunin na binibigay sa atin ng Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.